Kung sasabihin kong sa loob lamang ng 5 araw ay maaari mong lubos na baguhin ang takbo ng iyong buhay, maniniwala ka ba? Marahil ay sisigaw ang iyong isipan na imposible ito, ngunit ito mismo ang tinig na siyang nagpipigil sa iyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ay ang pag-aakala na ang pagbabago ay nangangailangan ng maraming taon. Ang totoo ay hindi ang oras ang pumipigil sa iyo, kundi ang pananaw na iyong daladala. At ang pananaw na ito ay mas mabilis na mababago kaysa sa iyong inaakala. Araw-araw ay gumagawa ka ng mga desisyon na iniisip mong iyo, ngunit sa totoo lang ay hindi. Ang siyang nagtutulak sa karamihan ng iyong mga pagpipilian ay ang pananaw, ang hanay ng mga nakagawian at paniniwalang hindi mo nakikita na daladala mo mula pagkabata. Gumagana ito tulad ng isang otomatikong piloto na tumutukoy sa iyong iniisip, sa iyong nararamdaman, at maging sa iyong paniniwala kung ano ang posible para sa iyong buhay. Napakaliwanag kong naunawaan ito nang magpasya akong sanayin ang aking pagsusulat gamit ang aking kaliwang kamay. Sa una, mukhang katawa-tawa. Ang mga letra ay baluktot, nadudulas ang panulat, at pakiramdam ko ay umatras ako sa halip na umunlad. May mga araw na tinitingnan ko ang aking kwaderno at iniisip, mas masahol pa ito kaysa kahapon. Ngunit doon ko lubos na naintindihan. Hindi ang hirap ng pagsusulat ang nakakaabala sa akin, kundi ang lakas ng isang pananaw sa atin. Ikinukulong tayo nito sa mga lumang pattern at pinaparamdam na imposibleng magbago, kahit na alam natin na mayroong ibang landas. Ilang beses mo na bang napagpasiyahang magsimula ng isang bagong ugali, tulad ng pag-ehersisyo, pagbabasa ng higit pa, o pag-ipon ng pera, at sa ikalawa o ikatlong araw ay sumuko ka na? Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili na mas maaga kang gigising upang pagtrabahuhan ang iyong mga pangarap, at nang tumunog ang alarm clock, ay pinatay mo na lamang ito at bumalik sa pagtulog? Hindi ito nangyayari dahil mahina ka o hindi kaya. Nangyayari ito dahil ang iyong pananaw ay mas malakas kaysa sa iyong kagustuhan sa sandaling iyon. Para bang may sariling tinig ito na nagsasabing, bumalik sa kung ano ang komportable, bumalik sa kung ano ang alam mo na. At ito ang dahilan kung bakit ang pagbabago ay tila napakahirap. Naalala ko noong iniwan ko ang aking trabaho sa bombero. Walang katuturan ang pag-iwan ng isang matatag na trabaho na may garantyang sahod upang magsimula ng isang bagay mula sa simula, lalo na't wala akong karanasan. Ngunit alam ko na kung hindi ko sisirain ang pattern na yon, ako ay mananatili sa parehong lugar, walang pag-unlad. Sinabi sa akin ng aking pananaw na ito ay isang kabaliwan na mangahas, na dapat akong maging mapagpasalamat sa aking mayroon na at huwag nang humiling pa. Ngunit sa loob ko ay mayroong mas malakas, ang katiyakan na kaya kong magbago. Ito ang desisyon na nagbukas ng pinto para sa aking unang negosyo, at sa loob ng wala pang 1 taon ay nakamit ko na ang mahigit $100,000. Hindi ito swerte, hindi ito aksidente. Ito ay ang pagsira sa isang pananaw. Marahil ay sinasabi ng iyong pananaw ngayon na huli na para magbago, na sinubukan mo na at nabigo, na wala kang sapat na oras, pera, o enerhiya. Ngunit huminto ka sandali at magmuni-muni, paano kung hindi ito totoo? Paano kung ang kailangan mo lamang ay isang paggising ng kamalayan upang makita na ang kapangyarihan upang magbago ay nasa loob mo na? Isipin kung gaano karaming oportunidad ang iyong napalampas dahil naniniwala kang hindi ka kaya. Isipin kung ilang beses mo na sinabi sa iyong sarili na ang isang bagay ay napakahirap, napakamahal, o napakalayo. Ilang pinto ang iyong isinara bago mo pa man subukang buksan. Ang pananaw ay tulad ng isang anino na sumusunod sa bawat hakbang mo. Hindi ito malinaw na lumilitaw, ngunit naroroon ito sa lahat ng mga sandali na sinasabotahe mo ang iyong sarili. Ito ang dahilan kung bakit mo inuulit ang mga pag-ugali na alam mong hindi mo dapat gawin. Ito ang dahilan kung bakit mo ginagastos ang iyong pera sa mga bagay na hindi mo kailangan habang nagrereklamo na wala nang natitira sa katapusan ng buwan. Ito ang dahilan kung bakit mo sinasabi na gusto mo ng ibang buhay at, sa parehong oras, ay nananatili sa parehong mga pagpipilian. Ngayon, isipin na maaari mong ireprogram ang sistemang ito. Isipin na, tulad ng pagsasanay sa pagsusulat gamit ang iyong hindi nangingibabaw na kamay, maaari mong turuan ang iyong isipan na gumana sa isang bagong paraan. Sa una ay magiging kakaiba, hindi komportable, at maging nakakabigo. Ngunit sa bawat pagpilit mo, sa bawat paghakbang mo ng may kamalayan sa kabaligtaran ng sinasabi ng pananaw, sinisimulan mo itong pahinain. Sa prosesong ito ang tunay na kalayaan ay isinisilang. Hindi lamang kalayaan sa pananalapi, kundi ang kalayaan na maging kung sino ka talaga.
Naisip mo na ba kung ano ang magiging hitsura ng iyong buhay kung, sa susunod na 5 araw, ay may kamalayang magpasya kang salungatin ang iyong otomatikong piloto? Ano ang mangyayari kung, sa halip na ulitin ang parehong mga pattern, ay susubukan mo ang mga bagong pag-uugali, kahit na maliit lamang? Doon magsisimula ang pagbabago. Sapagkat ang bawat kamalayang pagkilos ay isang bitak sa hindi nakikitang bilangguan ng pananaw. At habang mas marami kang binibitak na bilangguan, mas malapit ka sa pagbagsak nito ng lubusan. Ang gusto kong maunawaan mo ay walang mali sa'yo. Hindi ito kakulangan ng katalinuhan o lakas ng loob. Ito ay isang mental system lamang na nakaprogram upang panatilihin kang nasa parehong lugar. At kapag napagtanto mo ito, makakakuha ka ng kapangyarihan na pumili kung magpapatuloy kang sumunod o magpapasya. Minsan at para sa lahat, nabaguhin ang laro. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng malaking bahagi ng araw sa pag-aalala. Nag-aalala sila tungkol sa pera, sa kalusugan, sa hinaharap, sa mga anak, sa trabaho. Ang isipan ay hindi titigil sa paglikha ng mga negatibong senaryo, na parang palagi itong nagsasanay sa pinakamasamang maaaring mangyari. Ang nakakatawa ay bihira lamang itong mga senaryo ay nagiging katotohanan, ngunit gayunpaman ang pag-aalala ay patuloy na sumasakop sa buhay ng milyon-milyong tao. Natutunan ko na ang patuloy na pag-aalala ay hindi lamang isang inosenteng ugali, kundi ang unang hakbang ng isang mapanirang ikot. Nagsisimula ito sa isang simpleng pag-aalinlangan, magagawa ko kaya? Magtatagumpay kaya ako? Ang pag-aalinlangang ito ay lumilikha ng pagkabalisa, at kung ang pagkabalisa ay walang mahanap na labasan, ito ay nagiging takot. Ang takot, kapag pinigilan, ay hindi nawawala, nagkukunwari lamang. At ang pagkukunwari na ito, halos palagi, ay ang depresyon. Naalala kong nakakita ako ng mga taong may matatalino, na may kahangahangang potensyal, na lubos na naparalisa dahil hindi nila maalis ang kalagayang ito. Hindi nila napagtanto na ang problema ay hindi nasa mga pangyayari, kundi sa ugali ng pagtingin sa labas upang maghanap ng mga sagot. Kapag pinayagan mong ang panlabas na sitwasyon ang magdikta kung paano ka dapat makaramdam, ibinibigay mo ang kontrol ng iyong buhay sa isang bagay na hindi mo makontrol. Kaya ko na unawaan na ang ugat ng halos lahat ng pag-aalala ay ang pamumuhay ayon sa mga pandama, ang paniniwala lamang sa kung ano ang nakikita ng mga mata at naririnig ng mga tainga. At kapag ang mga panlabas na senyales ay negatibo, tulad ng isang bangkong walang laman o isang nakababahalang diagnosis sa kalusugan, ang isipan ay otomatikong nagpapanik. Ngunit kailangang maunawaan na ang kapangyarihan na dumadaloy sa iyo ay neutral. Hindi ito dala ng takot o pananampalataya, ng pag-asa o pagkawalang pag-asa. Ito ay simpleng malikhaing enerhiya, naghihintay na bigyan mo ito ng hugis. Ang nagtatangi sa isang taong nabubuhay sa takot sa isa na nabubuhay sa kapayapaan ay hindi ang kawalan ng mga problema, kundi ang paraan ng paggamit nila sa kapangyarihang ito. Ang isa ay nagiging pag-aalala, ang isa naman ay pag-unawa. At ang pag-unawa ang susi. Sapagkat kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang iyong isipan, titigil ka sa pagbagsak sa ikot na ito ng pag-aalinlangan, takot, at depresyon. Natutunan ko rin ito sa pagsasagawa. Sa loob ng maraming taon, nakakita ako ng mga taong may higit na pera kaysa sa kaya kong isipin na nabubuhay na nababagabag, puno ng takot na mawala ang kanilang mayroon. Ang pera ay hindi inalis ang pag-aalala, dahil ang kanilang isipan ay nakaprogram na palaging kumapit sa pinakamasamang senaryo. Sa kabilang banda, nakilala ko ang mga simpleng tao na wala masyadong ari-arian, ngunit natutulog ng payapa dahil nagtatanim sila ng pananampalataya at pasasalamat araw-araw. Ito ang nagparamdam sa akin na hindi ang dami ng mga pinagkukunang yaman ang tumutukoy sa iyong kapayapaan, kundi ang paraan ng pagpili mong ituon ang iyong atensyon. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili. Ilang gabi na ang iyong nawala sa pagtulog dahil sa pag-aalala sa isang bayarin, sa isang problema sa trabaho, o sa isang bagay na hindi pa man nangyayari. Ilang beses mo na ulit-ulit na iniisip ang parehong eksena, sinusubukan ang isang pagtatalo o inaasahan ang isang trahedya. At ano ang mabuting na idulot nito? Walang pag-aalala ang tunay na nalutas ang problema, ngunit tiyak na naubos nito ang iyong enerhiya, ninakawan ang iyong kapayapaan, at madalas, nagparamdam sa iyo ng pagkalugi ng mga oportunidad na nasa iyong abot. Gusto kong maunawaan mo na ang pag-aalala ay hindi lamang isang mental na kakulangan sa ginhawa, ito ay nagiging panginginig sa iyong katawan. Ang takot ay binabago ang iyong dalas at inilalagay ka sa isang estado ng pagkalumpo.
Para bang ang bawat selula mo ay nagsisimulang kumilos laban sa iyo. Ang katawan ay nakakaramdam ng pagkabalisa, at kapag ang enerhiyang ito ay hindi na ipahayag, ito ay nagiging depresyon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming tao ang nabubuhay na malungkot nang hindi alam ang dahilan. Araw-araw nilang dinadala ang pag-aalala na parang isang natural na ugali, nang hindi napapansin ang presyo na hinihingi nito sa kalusugan, sa kagalakan, at maging sa kasaganaan. Ito ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi, kapag naramdaman mong lumalabas ang pag-aalala, huminto ka agad at baguhin ang focus. Sapagkat kung hindi mo ito gagawin, ang pag-aalala ay lalawak, papasok sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, at magiging isang estilo ng pamumuhay. Hindi ito isang pagmamalabis na sabihin na maraming tao ay hindi nabubuhay, sila ay nakaligtas lamang sa isang permanenteng estado ng pagkabalisa. Ang gusto kong maunawaan mo ay mayroong palaging isang pagpipilian. Ang kapangyarihan na pumapasok sa iyo ay maaaring maging takot o pananampalataya. Ang tumutukoy sa landas na ito ay hindi ang mga pangyayari, kundi ang paraan ng iyong pagpili na mag-isip. At narito ang isang praktikal na bagay, sa susunod na mapansin mong sinusubukan ng pag-aalala na sakupin ang iyong isipan, itanong mo sa iyong sarili, ang iniisip ko ba ay nangyari na? Sigurado ba akong mangyayari ito? Karamihan sa mga oras, ang sagot ay hindi. Kaya, kung hindi ito totoo, bakit pa pakakainin? Sa paggawa ng simpleng ehersisyo na ito, sinisimulan mong sirain ang otomatikong ikot na nagpapanatili sa pag-aalala na buhay. Sapagkat, sa huli, ang pag-aalala ay walang iba kundi isang maling direksyon ng pananampalataya. Ito ay ang paniniwala ng may buong lakas sa isang negatibong resulta na ayaw mo. Kapag pinalitan mo ang paniniwalang ito, sinisimulan mong baguhin ang pag-aalala sa tiwala, ang pagkabalisa sa kaliwanagan, at ang takot sa pagkilos. Ang buhay ay hindi titigil sa pagpapakita ng mga hamon. Ngunit ang iyong karanasan sa mga hamong ito ay maaaring maging lubos na naiba kapag naunawaan mo ang mekanismong ito. Sapagkat ang pag-aalala ay hindi kailanman naging solusyon, isang tahimik na magnanakaw lamang na nananakaw ang iyong enerhiya, ang iyong kalusugan, at ang iyong kinabukasan. Nang iniwan ko ang pagiging bumbero, maraming tao ang nag-akala na nagkakamali ako. Wala akong diploma, wala akong karanasan sa negosyo, wala akong anumang maaaring magbigay sa akin ng bentahe sa mundo ng negosyo. Ang tanging meron lamang ako ay isang libro at isang desisyon. Sa sandaling ito ko napagtanto ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nakakulong sa isang karaniwang buhay at ng mga nagpapasyang baguhin ang takbo ng kanilang buhay, ang araw-araw na pag-aaral. Hindi ang maginoo na pag-aaral sa silid-aralan, kundi ang pag-aaral tungkol sa buhay, tungkol sa isipan, kung paano tayo gumagana at kung paano natin mababago ang ating sarili. Naalala kong gumigising ako araw-araw ng alas 5 ng umaga upang mag-aral. At hindi ito dahil may sobra akong oras, sa kabaligtaran pa nga. May mga araw na pagod na ako, ngunit bumangon pa rin ako, dahil alam kong ang ugali na iyon ang susi. Ang higit na nagmarka sa akin ay ang marinig ang sinabi ng aking mentor, kung hindi ka mag-aaral araw-araw, titigil ka, at kung titigil ka, magsisimula kang umatras. Hindi ko ito naunawaan noong una, ngunit pagkatapos ay naging malinaw. Ang buhay ay hindi kailanman titigil. Lumikha ka man o mag-disintegrate ka. Lumalaki ka man o nagsisimulang lumala. Ito ay isang batas ng kalikasan. Isipin kung gaano karaming tao ang kilala mo na, pagkatapos matapos ang paaralan o kolehiyo, ay hindi na muling nagbukas ng isang libro. Naniniwala silang sapat na ang alam nila at ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagtugon lamang sa kung ano ang nangyayari. Ngayon tingnan ang mga kilalang tao na hinahangaan mo. Lahat sila ay may isang bagay na pareho, ang patuloy na pagsasanay sa pag-aaral. Si Warren Buffett, halimbawa, ay gumugugol ng maraming oras sa isang araw sa pagbabasa at pag-aaral. Hindi niya ito ginagawa dahil kailangan niyang kumita ng mas maraming pera, kundi dahil alam niyang ang kanyang isipan ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. At ang tanong ay, gaano katagal ka na naglaan upang mapaunlad ang iyong pinakamahalagang bagay? Karamihan sa mga tao ay nagsasabi na wala silang oras, ngunit kakaiba, gumugugol sila ng maraming oras sa harap ng telebisyon o sa pag-scroll sa kanilang mga telepono. Ipinakikita ng mga pag-aaral kamakailan na, sa karaniwan, mahigit 3 oras kada araw ang ginugugol ng mga tao sa social media. Ngayon, isipin kung ano kaya ang mangyayari kung ililipat mo ang bahagi ng panahong iyon sa pag-aaral tungkol sa pag-unlad, sa pagkilala sa sarili, sa mga prinsipyo ng tagumpay.
Sa loob lamang ng ilang linggo, magsisimula ng magbago ang iyong pananaw sa mundo, at kasabay nito, ang iyong mga resulta. Naranasan ko na mismo ito. Noong sinimulan ko ang aking negosyo sa paglilinis, wala akong ideya kung paano pangasiwaan ang isang negosyo. Ngunit araw-araw, walang palya, nag-aaral ako. Nagbabasa, nakikinig ng mga audio, inuulit ang mga pariralang nagpapatibay ng bagong imahe ng aking sarili. Hindi ang pisikal na trabaho ang nagpayaman sa akin, kundi ang pagbabago ng aking isipan. At ang nakakatuwa, sa loob ng wala pang isang taon, nakamit ko na ang mahigit $100,000. Ang dating tila imposible para sa isang taong walang formal na edukasyon ay naging katotohanan dahil pinili kong unahin ang pag-aaral. Ang gusto kong maunawaan mo ay ang pag-aaral ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-ipon ng impormasyon. Ito ay ang pagprograma ng iyong isipan sa ibang paraan, ang paglikha ng mga bagong landas upang gumana ito para sa iyong ikabubuti. Ang bawat pahinang binabasa, bawat minutong pag-aaral ay isang paraan upang mapahina ang mga lumang pananaw at palakasin ang isang bagong pamantayan ng pag-isip. At ito ay nangangailangan ng pagiging pare-pareho. Walang silbi ang mag-aral ng isang araw at susuko kinabukasan. Ang araw-araw na pag-uulit ang lumilikha ng permanenteng pagbabago. Ngayon, isipin natin, paano kung gugulin mo lamang ang 15 minuto kada araw, araw-araw, sa pag-aaral ng isang nilalaman na nagpapataas ng iyong kamalayan? Hindi ako nagsasabi ng oras-oras. 15 minuto lamang. Kalkulahin natin, sa isang linggo ay 105 minuto, sa isang buwan, mahigit 600. Sa isang taon, ito ay katumbas ng halos 4 na buong araw na paglubog. At lahat ng ito ay walang gaanong pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kung kaya mong gugulin ang oras na iyon sa social media o nanonood ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya mo ring mamuhunan ito sa iyong sarili. Ang pagbabago ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti, halos hindi mahahalata, hanggang sa isang araw ay lumingon ka at mapagtanto na hindi ka na ang dating ikaw. Sa sandaling ito na ipinapakita ng araw-araw na pag-aaral ang tunay nitong kapangyarihan. Sapagkat, habang ang karamihan ay nadadala ng agos ng mga problema at negatibong balita, ikaw ay lumilikha ng isang matibay na pundasyon na nagpapanatili sa iyo na matatag at nakatuon. Ito mismo ang nagligtas sa aking buhay noong ako ay nawawala pa, walang direksyon. Ang araw-araw na pag-aaral ang parol na nag-akay sa akin sa gitna ng kadiliman. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo, huwag maliitin ang kapangyarihan ng gawain ito. Mukhang simple, ngunit ito ay nagbabago. Kung gusto mo talagang baguhin ang takbo ng iyong buhay, kailangan mong simulan sa pag-aaral. Sapagkat walang paglago na walang kamalayan, at walang kamalayan na walang pag-aaral. Ang isipan ay kailangang pakainin araw-araw, tulad ng katawan. At kapag pinakain mo ito ng tamang kaalaman, walang hangganan ang iyong maaaring makamit. Ang salitang saloobin ay isang salita na iniisip ng maraming tao na nauunawaan nila, ngunit halos walang nakaunawa ng tunay. Naniniwala ang karamihan na ang pagkakaroon ng magandang saloobin ay ang maging magalang, ngumiti sa iba, o subukang manatiling positibo. Ngunit ang katotohanan ay ang saloobin ay isang bagay na mas malalim. Ito ang kombinasyon ng iyong mga iniisip, ng iyong mga damdamin, at ng iyong mga kilos, lahat ay nakahanay sa iisang direksyon. Ito ang panginginig na iyong ibinubuga sa mundo sa bawat sandali, kahit na hindi ka nagsasalita. At ang pinakakamangha-mangha ay sapat na ang isang maliit na pagsasaayos sa panginginig na iyon upang magbago ang lahat sa iyong paligid. Napansin ko ito sa maraming mga sandali sa aking buhay. May mga araw na tila walang anumang gumagana. Tinitignan ko ang mga bayarin, ang mga hamon, at lahat ay itinutulak ako sa negativity. Ngunit sa tuwing ako ay nagpapasyang, may malay, baguhin ang aking saloobin, kahit na ang mga panlabas na kalagayan ay hindi nagbago, ang mga resulta ay nagsisimulang magbago. Para bang ang sansinukob ay tumutugon hindi sa sinasabi kong gusto ko, kundi sa enerhiya na dala ko sa aking loob. Napansin mo na ba na kapag gising ka ng masungit, parang ang natitirang araw ay nagsasabuatan laban sa iyo? At kapag nagpasyang bumangon ka ng may pasasalamat, kamanghamanghang tila mas maayos ang mga bagay-bagay. Hindi ito nagkataon, ito ay ang saloobin na kumikilos. Isang halimbawa na lubos na nakaantig sa akin ay ang pagmamasid sa tagumpay ni Michael Jordan. Sa simula ng kanyang karera sa palakasan, hindi siya tinanggap sa basketball team ng paaralan. Sinuman ay tatanggapin yon bilang isang pangwakas na hatol, magtatapos na wala siyang sapat na talento. Ngunit ang saloobin ni Jordan ay ibang-iba.
Ginamit niya ang pagtanggi bilang gasolina upang magsanay ng higit pa, upang higitan ang sarili araw-araw, hanggang sa maging pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Hindi lamang ang pisikal na kakayahan ang nagdala sa kanya ng malayo, kundi ang mental na saloobin na huwag tanggapin ang label na sinubukang ipatong sa kanya ng iba. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang panloob na pagbabago, ang isang desisyon na huwag sumunod, ay maaaring lubos na baguhin ang takbo ng buhay. Ngayon, pag-isipan, ilang beses mo na bang hinayaan na ang isang kritisismo o pagtanggi ay tumukoy sa iyong kwento? Ilang beses mo na bang tinanggap ang pagkatalo na parang permanente na? Ang gusto kong maunawaan mo ay ang mahalaga ay hindi ang nangyayari, kundi kung paano ka tumutugon sa nangyayari. Iyan ang iyong saloobin. Maaari nitong baguhin ang isang kahirapan sa pag-aaral, isang pagkabigo sa isang tulay, at maging isang problema sa isang oportunidad. Pinatunayan na ng agham na ang mga taong may positibong pananaw sa pag-iisip ay mas matibay, nabubuhay ng mas matagal, at mas kakaunti ang sakit. Isang pag-aaral sa Harvard University ang sumubaybay sa daan-daang tao sa loob ng mga dekada, at natuklasan na ang mga nagpapanatili ng positibong saloobin sa buhay ay may mas mahabang-habang buhay at mas matatag na kalusugan. Nangyayari ito dahil ang isipan ay direktang nakakaimpluwensya sa katawan. Ang iyong mga iniisip at damdamin ay isinasalin sa mga kemikal na reaksyon na nakakaapekto sa bawat selula ng iyong katawan. Ang pagkakaroon ng magandang saloobin ay hindi lamang isang bagay ng tagumpay, ito rin ay isang bagay ng kalusugan. Naranasan ko mismo ito nang simulan ko ang aking unang negosyo. May mga araw na wala akong ideya kung paano ko babayaran ang mga bayarin o makakakuha ng mga bagong kliyente. Kung hinayaan kong mangibabaw ang pag-aalala, sumuko na sana ako sa unang kahirapan. Ngunit sa halip, pinili ko, araw-araw, na ayusin ang aking saloobin. Maaga akong gumigising, nag-aaral, nagtatrabaho ng may focus, at pinakakain ang aking isipan ng imahe ng tagumpay, kahit na hindi pa lumilitaw ang mga resulta. Sa paglipas ng panahon, ang pare-parehong saloobin na ito ay nakakaakit ng mga tamang tao, nagbukas ng mga hindi inaasahang oportunidad, at binago ang aking kapalaran. Ang kailangan mong maunawaan ay ang iyong saloobin ay isang malay na pagpili, kahit na kung minsan ay tila hindi kusang loob. Maaari kang pumili na sumuko sa negativity o maaari kang pumili na makiayon sa enerhiya ng iyong ninanais. At sa bawat paggawa mo ng pagpipiliang ito, kahit na sa maliliit na bagay, sinasanay mo ang iyong isipan na lumikha ng isang bagong katotohanan. Ito ay parang pag-tune sa isang istasyon ng radyo. Kung gusto mong makinig ng klasikal na musika, ngunit patuloy kang nakatuon sa isang istasyon ng masasamang balita, walang silbi ang magreklamo sa iyong naririnig. Kailangan mong paikutin ang pindutan. Ang iyong saloobin ay ang pindutang iyon. Ngayon sabihin mo sa akin, paano mo sinisimulan ang iyong mga araw? Paano ka tumutugon sa mga hamon na lumilitaw? At kung, simula ngayon, magpasyang ayusin mo ang iyong saloobin, kahit nasa gitna ng mga kahirapan. Subukan mong gawin ito sa loob ng ilang araw at makikita mo kung paano ang mundo sa iyong paligid ay magsisimulang tumugon ng iba. Sapagkat, sa huli, hindi ang swerte, hindi ang pagkakataon, o kahit na ang mga panlabas na kalagayan ang tumutukoy sa iyong buhay. Ito ay ang saloobin na iyong pinipiling tanggapin sa harap ng lahat ng ito. Ang stress ay isang malinaw na senyales na ang isipan ay gumagana sa maling estado. Hindi mahalaga kung anuman ang sitwasyon, kapag nakita mong nangingibabaw ka sa tensyon, sa mabilis na pag-isip, at sa matigas na katawan, hindi ito nangangahulugan na ang problema ay nasa panlabas na mundo. Nangangahulugan ito na pinapayagan mong kontrolin ito ang iyong panloob na buhay. Natutunan ko, sa paglipas ng mga taon, na sa tuwing nagsisimula akong maramdaman ang mga sintomas ng stress, ang pinakamagandang gawin ay huminto kaagad. Hindi sa pagtulak ng pakiramdam pasulong, nagkukunwaring wala ito, na mawawala ito. Ito ay ang pagkilala dito at pagtigil sa cycle bago pa ito kumalat sa buong katawan. Isipin kung ilang beses mo na bang hinayaan ang iyong sarili na masakop ng galit sa trapiko, ng isang pagtatalo sa bahay, o ng isang paniningil sa trabaho. Ang puso ay bumibilis, ang paghinga ay nagiging maikli, at pagkatapos ay parang nawalan ka na ng kontrol. Ito ang mekanismo ng stress na kumikilos. Ang kaunting tao ang nakakaalam na kapag hinahayaan nilang lumaki ang enerhiyang ito, nagsisimula itong maging isang permanenteng estado. At ang pamumuhay sa estadong ito ay parang pagmamaneho ng isang sasakyan na may paa sa accelerator at preno sa parehong oras. Bukod sa nakakapagod, ito ay sumisira sa buong sistema.
Kaya naman binuo ko ang ugali ng pagmamasid sa aking sarili. Kapag napansin kong nagsisimulang tumaas ang tensyon, humihinto ako. Huminga ako ng malalim, pumikit ng ilang sandali, at binabago ang aking focus. Hindi ko hinahayaan na ang panlabas na sitwasyon ang magdikta kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang simpleng kilos na ito ay nagbibigay sa akin ng kontrol. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkontrol sa stress ay imposible dahil iniugnay nila ito sa mga kalagayan. Ngunit hindi. Ang stress ay hindi nasa mga problema, ito ay nasa paraan ng ating pagtugon sa mga ito. Natatandaan ko ang isang pagkakataon na nasa harap ako ng isang malaking kaganapan. Ang koponan ay kinakabahan, ang ilang mga kagamitan ay nasira, at lahat ay tila nawawala sa kontrol. May nagtanong sa akin, hindi ka ba na-stress dito? At ang sagot ay natural na lumabas, hindi, pinili kong huwag maging. Hindi ito nangangahulugan na hindi ko pinansin ang sitwasyon, nangangahulugan ito na naunawaan ko na ang pagpasok sa kawalan ng pag-asa ay hindi makakatulong. At ito mismo ang pagpapanatili ng kalmado kaya nakahanap kami ng mabilis na solusyon at naligtas ang kaganapan. Ang stress ay maparalisa lamang sa amin. Ngayon, gusto kong isipin mo kung paano magbabago ang iyong buhay kung, sa loob ng 5 araw na magkakasunod, sa tuwing mararamdaman mong tumataas ang stress, magpapasyang itigil mo agad ang cycle. Sa halip na hayaang bumilis ang puso, pumikit ka, huminga ng malalim, at palitan ang tensyon ng isang estado ng presensya. Gawin ang pagsusuring ito. Sa unang araw ay maaaring maging mahirap dahil ang iyong katawan ay sanay na tumugon ng otomatiko. Ngunit sa bawat pag-uulit ay mapapansin mong ikaw ang may kontrol, hindi ang sitwasyon. Kinukumpirma ng agham ang sinasabi ko. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsasagawa ng ganitong uri ng malay na pagtigil ay may makabuluhang pagbaba sa mga antas ng cortisol, ang hormone ng stress. Hindi lamang nito pinagbubuti ang kalooban, ngunit pinapalakas din nito ang immune system, pinoprotektahan ang puso, at pinapataas ang kalinawan ng pag-isip. Sa madaling salita, ang pagkontrol sa stress ay hindi lamang isang bagay ng panandaliang kagalingan, ito ay isang bagay ng kalusugan at kahabaan ng buhay. At narito ang isang mahalagang punto, huwag maghintay na maging perpekto ang buhay upang hindi na makaramdam ng stress. Sapagkat ang buhay ay hindi titigil sa paglalahad ng mga hamon. Ang sikreto ay ang matutong harapin ang mga ito nang hindi hinahayaang gumuho ang katawan at isipan. At habang mas nagsasanay ka, mas natural ito. Sa paglipas ng panahon, matututunan ng iyong isipan na tumugon ng may kalmado sa mga sitwasyon na dating tila hindi kayang tiisin. Ito ay ang pagsasanay ng isang bagong paradigma. Kaya iniwan ko sa iyo ang hamon na ito. Sa susunod na 5 araw, obserbahan ang iyong sarili ng mabuti. Sa tuwing mararamdaman mong lumilitaw ang stress, itigil ito. Huwag hayaang manatili ang tensyon. Huminga ng malalim, baguhin ang focus, maglakad ng ilang minuto, gumawa ng anumang bagay na mag-aalis sa iyo sa otomatikong cycle. Kung gagawin mo ito ng pare-pareho, sa maikling panahon ay mapapansin mong ang iyong buhay ay magiging mas magaan, ang iyong mga relasyon ay mas maayos, at ang iyong mga resulta ay mas pare-pareho. Sapagkat, kapag inalis mo ang stress, nagbubukas ka ng espasyo para sa kalinawan, pagkamalikhain, at mga solusyon na hindi kailanman lilitaw sa gitna ng kaguluhan. Kung may isang punto na kailangan mong tandaan sa lahat ng ibinahagi ko dito, ito ay ang tunay na laro ng iyong buhay ay hindi kailanman natutukoy ng mga panlabas na kalagayan, kundi ng paradigma na iyong pinipiling panatilihin. Ito ang nagdidikta kung paano ka nag-iisip, nakakaramdam, at kumikilos. Kapag natutunan mong baguhin ang paradigmang ito, kahit na sa loob lamang ng 5 araw, magsisimula kang magsulat ng isang bagong kwento. Hindi ito isang malaking pagbabago na mangyayari sa isang iglap, kundi isang patuloy na paglalakbay, mga maliliit na pag-aayos araw-araw na kapag pinagsama-sama, ay hahantong sa isang lubos na naiibang ikaw. At ngayon, kung nais mong magpatuloy sa paglalakbay na ito, at umakyat pa ng isang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan, ang susunod na video na lalabas sa inyong screen ang inyong susunod na hakbang. Dadalhin ka nito tungo sa pagiging 1% mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Salamat sa pakikiisan nyo hanggang dito, at hinihintay ko kayo sa susunod na video.